Nakakain ka na ba ng dahon ng papaya? Ngayon mo rin lamang ba ito narinig? Hindi ba't nakalalason ito? Hello, what's up? Your best here. Sa videong ito ay ating alamin kung ano-ano nga ba ang mga benepisyong hatid ng pagkain mo ng dahon ng papaya. Papaano nga ba ito lulutuin? Halika at atin iyang iisa-isahin. Pero bago tayo magpatuloy, kung bago ka pa lamang sa ating channel, ay huwag mong kalimutan na pindutin ang subscribe button at ang notification bell upang lagi kang updated sa aking mga bagong uploads. Marami bang puno ng papaya sa inyong bakuran? At naisip mo na ba kahit minsan na lutuin at gulayin ang mga dahon nito? Batid ko na pawang ang inaabangan mo lamang ay ang taglay nitong bunga upang gulayin o kapag nahinog na ito. Kaya naman halika at alamin kung papaano nga ba kinakain at inihahanda ang dahon ng papaya. Ano nga ba ang papaya? Ang papaya o Carica papaya ay isang inaalagaang punong halaman dahil ito ang pinagmumulan ng tropikal na prutas na kung tawagin nga natin ay papaya, na bukod sa masarap na ay masustansya pa. Ito ay pinaniniwalaang nagmula pa nga sa ilang bahagi ng Amerika at ngayon nga maging dito sa atin sa Pilipinas ito ay tinatanim at inaalagaan na. Subalit nabibigyan lamang natin ng pansin ang puno ng papaya kapag ito ay may bunga na o kapag ang bunga nito ay nahihinog na. Ngunit alam mo ba na kahit pala ang mga dahon nito ay maaaring pantawid gutom na? Ngunit hindi lamang iyan dahil ito ay nag-uumapaw rin pala sa sustansya at benepisyong dala-dala. Ang dahon ng papaya ay mainam na lunas sa mga tao na mayroong mahinang metabolismo o mahinang tumunaw ng kinain. Ito rin ay nakatutulong sa mga nilalagnat na dulot ng dengue. Kapag kumain ka rin ito o uminom ng katas ng dahon nito, ay maaari kang makaiwas sa mga sakit sa puso, diabetes at mga cancer. Ginagamit din ang dahon ng papaya upang makaiwas sa paglalagas ng mga buhok. At kasabay nito, ang pagkakaroon ng masigla at makinis na balat. Ito rin ay maaaring mag-boost o magpalakas ng inyong immune system upang makaiwas nga sa pagkakaroon ng mga sakit. Hindi ba't napakabisa pala ng dahon ng papaya? Subalit iwasan lamang ang pagkain ng dagta ng bunga, dagta ng dahon o dagta ng katawan nito sapagkat mataas ang taglay nitong papain na maaaring magdulot ng allergic reaction sa inyo. Kung kaya marahil, hindi nangangahas ang ilan na lutuin at kainin ang dahon nito. Subalit kung nais mo ng katas ng mga dahon ng papaya, ay pumili ka ng mga matured na nito. Katasin sa pamamagitan ng pagtudtod dito sa lain upang magi-itong puro at maaari mo na nga itong inumin. Walang side effect ang katas nito. Subalit mainam na alamin muna kung meron ba kayong allergy rito. At maaaring hindi ito naaangkop sa inyo. Ngunit kung ayaw mo ng sariwang katas nito at medyo takot ka ngang subukan, bakit hindi mo na lamang itry na gulayin at lutuin na lamang ang mga dahon nito? Kumuha ka lamang ng mga sariwang dahon ng papaya, hugasang mabuti at alisin ang mga tangkay nito. Magpakulo ka ng 3 hanggang 4 na baso ng tubig at lagyan mo ng langis o ani mo'y magluluto ka lamang ng spaghetti. Ilagay ang mga dahon at haluin ito hanggang lubusang malanta at maging dark green ang kulay ng mga dahon nito. At pagkalipas nga ng 5 hanggang 8 minuto, hanguin ang dahon at alisin ang katas at gayon din ang tubig nito. Hiwain ng mailiit at naaayon sa inyong kagustuhan. Ngayon ay maaari mo na itong igisa sa bawang, luya at sibuyas. At pwede mo pang ang sangkapan ng dilis kung iyong nais. Lagyan ng bell pepper,
bilang pampaanghang at dagdag pampalasa, at pagkatapos ay timplahan mo na ng ayon sa inyong panlasa. At makalipas ang 5 pang minuto, ilagay na ang gata at iba pang timpla na swakto sa inyong panlasa. Pakuluan ang dahan-dahan at yan, luto na ang inyong gulay na dahon ng papaya. Ikaw, nais mo rin bang matikman ang gulay na ito? Ang gulay na dahon ng papaya o ang prutas na lamang nito ang pagtitiyagaan mo? Nakakain ka na ba ng saging? Marahil ay oo. Ang dahon nito, nakatikim ka na ba? Marahil ay hindi pa nga, sapagkat hindi mo batid na maging ito ay maaaring mapakinabangan mo pa. Maliban sa gamit itong pambalot sa pagkain, ay hindi mo nga aakalaing, katulad ng bunga nito, ay marami rin itong benepisyong daladala. Ang saging ay isang pinakapopular na tropikal na prutas na paborito ng karamihan. Ang prutas na ito ay nagtataglay nga ng mataas na energy content na kadalasang kasama sa diet ng mga athletes o mga manlalaro. Subalit hindi lahat sa atin ay nakababatid na ang dahon man ng banana o saging ay umaapaw din sa sustansya. Ang tuyo man o hilaw na dahon nito. Ang taglay nitong polyphenols ay isang mainam na antioxidants at gaya ng ilang mga halamang gamot, maaari mo itong pakuluan upang makuha mo ang sustansya na animoy gumagawa ka nga lamang ng isang tsaa. Narito ang mga sustansya at gamit ng dahon ng saging na maaari ngayon mo pa lamang maririnig. Number 1. Ang dahon ng saging ay mayaman sa antioxidant na kailangan ng katawan upang malabanan nito ang mga sakit at mga free radicals. Ang taglay nitong astringent effect ay nakatutulong nga upang makaiwas tayo sa maagang pagkulubot ng balat, Alzheimer's disease at maging demensya. Maaari mong gawing tsaa ang dahon nito at inumin 3 beses sa isang araw. Number 2. Makatutulong ang dahon ng saging upang mawala ang inyong sore throats. Nakakabahala ang pagkakaroon ng namamaga at makating lalamunan, lalo na nga sa panahon ngayon, na mapaubo ka lamang, lahat nga sila, ang paningin ay sa iyo nakatuon. At ang pag-inom mo ng isang baso ng pinakuluang dahon ng saging ay makatutulong upang makaiwas ka sa paglala ng inyong sore throat at upang maiwasan ito. Number 3. Mainam sa lagnat. Opo, ang mainit o maligamgam na tsaa buhat sa pinakuluang dahon ng saging ay makatutulong upang mawala at mapababa ang inyong lagnat. Number 4. Nagpapalakas ng immune system. Ang tuyong dahon ng saging ay nagtataglay ng allantoin at lignin na nagpapatibay ng inyong resistensya laban sa iba't ibang karamdaman. Number 5. Treatment of dysentery. Magandang balita, dahil hindi gaya ng ibang mga herbal na gamot, ay maaari mo nang inumin ang pinakuluang dahon ng saging kasabay ng iba mo pang iniinom na mga maintenance na gamot. Mainam itong nakatutulong sa dinaranas mong dysenterya kasabay ng iniinom mong iba pang mga gamot. Number 6. Gamit ang dahon ng saging ay hindi mo na nga kailangan pa ng band-aid dahil maaari na itong pantapal sa sugat. Magdurog ka lamang ng dahon nito at itapal ito sa sugat o paso sa inyong balat. Number 7. Malusog na buhok. Kung makati ang inyong ulo at mayroon kayong balakubak o dandruff, makatutulong ang banana hair mask upang ito ay mawala. Bukod pa rito ay mapipigilan nito ang pagkakaroon mo ng mapuputing buhok at mapapanatili ang masigla at malusog na buhok. Number 8.
nakapagpapapayat ang dahon ng saging. Ang mga tradisyonal na spa ay gumagamit nga ng dahon ng saging sa kanilang mga weight loss program at ito ay pinaniniwalaang napaka-epektibo. Maaari mo itong gawin sa dalawang pamamaraan. Una, ang dinurog na dahon ay ilagay sa mga bahagi ng katawan katulad ng braso at bewang. Pangalawa naman ay ang pagtatapal nito matapos painitan sa apoy sa bahagi ng katawan, sa loob nga ng 1 hanggang 2 oras. At pagkatapos ng gawin ito ay maaari ka pang uminom ng tsaa buhat din sa dahon ng banana. Subalit bukod pa sa ating mga benepisyong nabanggit, ay maaari mo pang gamitin ang dahon ng saging sa ibang mga bagay. Ito ay maaari mong gamiting pambalot ng mga pagkain sapagkat ito ay magbibigay ng masarap na halimuyak. Ginagamit din itong sapin sa mga buffet o mga boodle fight, balot sa mga prutas at garnish sa mga pagkain. Kung kaya naman ay talagang napaka-useful ng dahon ng saging. Ikaw, mayroon ka pa bang ibang alam na gamit nito sa inyong lugar? Sana ay may bago kang natutunan sa videong ito. Iwan ka naman ng comment sa comment section sa ibaba. I-like at i-share mo na rin para naman sa kaalaman ng iba. Dito na sa Best TV, tayo ay matuto. Utak mapuno ng bagong kaalaman. Dito na sa Best TV, tayo ay lumibot. Lihim na mundo ay ating matuklasan. Dito yan sa Best TV, dito yan sa Best TV, dito yan sa Best TV. Sapagkat ang mga laki may alam. Dito yan sa Best Tara TV. bes, sabay-sabay tayo na matuto. Pagkat dito sa mundo lamang ang siyang marunong. Ating utak salinan ng panibagong dunong. Mga bagay na sa buhay ay makakatulong.